Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang inaasahang pagpasok ng Super Typhoon Bavi o Inday sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tayo ba yung nilagpasan na o ano? Kasi kanina meron ng araw eh. Hindi ba? Pero kagabi, grabe ha. Oo, nasa Pacific Ocean, tapos on track yata papuntang Taiwan eh. Oo. Sabi pa ng Pag-asa, humina na ito, pero asahan pa rin ang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa kabila nito, handa na ba talaga ang Pilipinas sa panibagong pagbuhos ng kalamidad dulot ng pag-ulan? Nang tanungin namin ng publiko, ang sabi nila. Kung sobrang liit lang ng ulan, siguro kaya naman din ng mga Pilipino na i-handle yung mga yung circumstances na ganyan. Pero kung sakaling tungkol sa mga baha naman siguro kaya rin naman siguro. Wala, konting ulan lang, baha na eh. Kahit saan naman. Wala, hindi naman nila ginagawa na sila. Wala naman nangyayari sa akin. Puro kain lang sila ng kain. Wala naman naayos. So, Solusyon dyan, wala. Wala tayo na lang siguro yung gagawa. Minsan, na pag kunti lang yung ulan, malakas po yung bahan natin. Siguro yung iba handa, yung iba hindi pa handa. Kasi kung biglang bumus yung ulan, siguradong babahin din tayo. Aba, totoo naman yun. Itong sinasabi ng ating mga kababayan na kaunting ulan lang ay nagbabahana. Kasi sabihin mong hanggang tuhod lang natin yan, mahirap na yan para sa sasakyan. Hindi na makausad, nasisira, maraming side effects, kumbaga. Maliban sa sakit, maliban sa pagbabara ng mga estero, alamin naman natin ngayon ang latest update sa lagay ng panahon at kung ano nga asahan natin dahil mukhang babahain na naman po tayo sa panahon ng tag-ulan. Baka kausap natin via Zoom ang ating ka-weather, BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Ayan. Hi, Benison. Hello po, Ma'am Corina, Sir Will. Good morning po. morning. Okay. So, nasaan na ba si Super Typhoon Bavi? Nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility o nilihis na tayo? As of 3 in the morning, Ma'am Corina, nakapasok na po siya ng ating PAR at ito po ay may local name na Inday. So si Inday po yung pang-siyam na bagyo for 2026. At huli po itong namataan dito sa may Northern Philippine Sea at 1,405 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Meron itong taglay na hangin na 185 kilometers per hour. So nabanggit po kanina, bahagya siyang humina pero nananatili pa rin po siya as a super typhoon. Super Typhoon. So, Super Typhoon dahil sa, ano ba ang ibig sabihin ng Super Typhoon? Ito po yung pinakamataas na kategorya ng isang bagyo. 185 kilometers per hour ang lakas ng hangin or higher, yan po ay makukonsidera natin na super typhoon. So para siyang doble po, ang dala niyang hangin parang doble sa bilis po ng isang mabilis na sasakyan. Ganon. So, may hahambing mo ba yan? Saan bagyo mo yan maihahambing na naramdaman talaga natin dito sa Pilipinas? Marami-rami na rin ba pero yung Odette, if I'm not mistaken, nasa 195 kph. Yan po yung dumaan dito sa may pabding Siargao, tapos sa Visayas. Halos ganun po yung lakas niya. Yung Odette, malakas nga talaga yun. So, ano pa ang aasahan natin? Yan ba ay hindi na talaga dadaan? Magla-landfall ba yan sa atin? Yung ating latest track po, we're seeing naman na hindi ito magla-landfall or tatama sa ating kalupaan. Pero itong si Bagyong Inday po kasi ay napakalawak. So yung kabuuan niyang diametro ay 1,800 kilometers. So mahagip pa rin yung mga areas po dito sa Luzon ng mga malalakas po na hangin. And in fact, meron po tayong wind signal number 1 na ngayon pa lamang. Dito po sa may Batanes, sa Cagayan, sa may portions po of Isabela, Northern Aurora, and portions of Catanduanes as well as Apayao. At mararamdaman po yung mga strong winds by tomorrow. Nakataas na Benison, bali yung warning signals, pero ilang oras or gaano katagal bago talaga maramdaman ang epekto nito doon sa mga lugar? So yung pagtataas po natin ng wind signals ay meron po yung lead time, parang preparation time. So we're giving them 36 hours bago po maramdaman yung kanilang mga pabukso-buksong hangin. And possible po actually tayo magtaas pa ng hanggang signal number 3 kapag po lumapit pa sa Friday po itong si Inday sa ating kalupaan.
Wow, signal number 3, 'di ba? Matagal ko na rin hindi naririnig 'yan. Ano ang ibig sabihin naman ng Benison? Eyewall replacement cycle. Paano humina ang Super Typhoon Bavi dahil dito? Kasi yun daw ang dahilan. Posible bang lumakas ulit ang isang super typhoon kapag ito'y humina na? Yes po, normal naman sa mga typhoon at saka sa mga super typhoon po yung eye wall replacement cycle. So by the word itself po, nagkakaroon ng pagpapalit po ng lokasyon ng sentro nito at yun yung tendency po ng isang bagyo na parang humina ng bahagya. But at the same time, after niyang mag-eye wall replacement cycle, bahagya siyang lalakas. Tapos ang tendency niyan after niyang lumakas ng bahagya, bigla naman po siyang hihina ng tuloy-tuloy. So yun yung posible nating makita dito kay Bagyong Inday. Tapos Benison, di ba, gaya ng nabanggit ay hihilahin ito ang habagat at dadala ng matinding pag-ulan. Meron na bang measurement kung gaano karami ang posibleng ulan na ibagsak nito? Yes, Sir Willard, nakikita natin na simula po ngayon hanggang sa weekend, meron tayong habagat na mas makaka-apekto sa mas maraming lugar, hindi yung mismong bagyo itself. No? So yung pag-enhance ng habagat itong si Bagyong Inday, magdadala po ng mga pag-ulan. Magsisimula yan dito sa may Western Mindanao. Minsan malalakas po yan ngayong araw. And then pagsapit po bukas, itong Western Visayas, Negros Island, plus Mindanao pa rin po makakaranas ng unti-unting paglakas po ng ulan. And then pagsapit po ng Friday and Saturday, kung saan yung peak ng habagat natin at siyang pinakang approaching po dito sa may parting Taiwan itong si Bagyong Inday, doon pa mas lalakas po yung mga pag-ulan natin over the western sections of Luzon, and that includes Metro Manila, itong mga nearby provinces na alam naman nating mga flood-prone, kagaya po ng Bulacan, Pampanga, Bataan, plus hanggang dito po sa may parting Ilocos region and Benguet, possible po yung mga malalakas po na malalakas na ulan na nagdudulot ng flooding at saka po landslides. Ako, buti nga tayo, may mga bahay tayong matitibay, Paano kaya sa mga probinsya? Hindi ba? So, para naman sa mga mangingisda at mga bumibiyahe sa dagat sa susunod na mga araw, Benison, apektado rin ba? Yes, Ma'am Corina, yung mga meron tayong wind signals, automatically suspended na po yung sea travel, no? Sa anumang uri ng sasakyang pandagat for their safety na rin po. And then, pagsapit po ng mamayang hapon hanggang possibly weekend po ulit, ito nga yung time kung saan nasa loob pa rin naman ng par itong si Bagyong Inday, mas dadami pa po yung magkakaroon ng maalon na karagatan, particularly dito sa may magsisimula sa may Eastern Visayas, sa may Caraga region, and then eventually simula po bukas hanggang sa weekend. Malaking bahagi po ng Luzon is possible po na maging maalon at magkaroon ng mga sea travel suspensions. Parang hindi yata tayo handa. Kasi ang dami pang mga nakatiwangwang na mga flood control project, di ba? So, ilan pa ba ang ating, kakasimula lang natin, So, ilan pa ba ang inaasahan nating bagyo ngayong taon? Based po sa assessment ng ating climatology division, possible pa po ang 9, more or less 9 na bagyo po, no, bago matapos po ang taon. So napakarami niyan at saka po karamihan ng mga nagla-landfall po ng mga bagyo ay towards the last quarter po of this year. Ayun. So ano pa sa palagay mo, Benison, ang pinakamahalagang paalala sa publiko tungkol sa mga ganitong uri ng bagyo? Pagdating po sa mga bagyo tuwing July, August, and September, yan po yung mga nagpapalakas po ng habagat, no? So try to think of Bagyong Karina from 2 years ago. So hindi naman siya natin masasabing mangyayari ulit yun, no? Pero yung mga ganun karaming ulan po, possible na magkaroon nga ng yung ganun karaming ulan na dala ng mga bagyo tuwing ganitong panahon po. Posible mag-cause po talaga ng mga malawakang pagbaha, and knowing nga na meron tayong problem po sa flood control, plus yung pagkakalbo ng mga kagubatan, possible din po na mag-cause yan ng mga landslides. So teka muna, Benison, pinag-uusapan nyo rin ba sa Pag-asa yung, kasi sila prediction, di ba? Projection. Yung climate change, halimbawa, sobrang init itong nakaraang summer, no? Itong summer hanggang ngayon, umaabot ng 50 plus, which was unheard of in the 80s or 90s. Hanggang 30 plus lang noon eh. Ngayon umaabot na tayo na mahigit 50, no? Ang ibig din bang sabihin yan, ang rainfall ngayong tag-ulan ay mas marami na rin. Kaya mas lulubog pa tayo. Kung nakita natin, Ma'am Corina, sa effect ng climate change, mas tumitindi po yung mga extremes. Kumbaga, mas tumitindi yung mga bagyo, mas tumitindi yung mga pag-ulan, tapos mas on the opposite, on the other end, parang mas may mga lugar na mas kumukonti naman yung ulan, mas umiinit. So nandyan yung mga climate extremes na posibleng
mas maranasan pa po natin in the coming years and decades. So ano yung El Nino, yung ano ba yung El Nino 2.0? At La Nina. Hindi, yung El Oo. Nino. Ano ba yung El Nino? Ano ba yung mainit? Super El Nino ba? Benison? Super- El Nino po. Oo, El Nino. Yung super init, yung El Nino, sabi nga natin natapos na ba yan? Actually, nag-start pa lang po tayo ng El Nino no, dito sa Central Pacific Ocean. So naapektuhan at nakaka-experience na po tayo ng El Nino. Interestingly, ngayong panahon po ng tag-ulan. Pero mas mararamdaman po natin yan sa mga susunod pa na buwan heading to the end of 2026 kung saan nakikita nga po natin magiging strong to very strong. Ang equivalent po ng naririnig nating Super El Nino is a very strong El Nino, which means kapag sumabay po ito sa panahon ng tagtuyo from November up until March, ito yung time kung saan konti na nga po yung ulan, mas kakaunti pa yung ulan kapag po dumating na yung panahon na napakalakas po ng El Nino. Nako, dapat alam talaga yan ng Department of Agriculture. Oo. Hindi ba? Ibig sabihin ba, Benison, mas magiging mainit din yung mga Burr months? Sama mababawasan po yung lamig, no? Kahit dahil nga po kapag meron tayong El Nino, mas kakaunti yung formation ng mga clouds, kaya ang tendency mas maaraw at saka po mas mainit pagtanghali. Ayun, okay. Maraming salamat sa iyong panahon, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja mula sa Pag-asa. Salamat po. Oras na para basahin naman po natin kung ano ang pananaw ng publiko at ng ating mga manonood. Handa na nga ba tayo sa tag-ulan? Nang tanungin namin ito online, ang sabi nila, si Karaji Hot Spring, hindi pa masabi hanggang hindi pa tayo binabagyo ng matindi. Parang totoo yung sinasabi niya. Parang yung flood control project sa Araneta. Hindi natin masabi na mag-work yun hanggang di tayo uulanin ng malakas. Oo, parang gulatan parati. Ganun ba talaga? Gulatan. Okay. Sabi pa ni Clariza Belen, hindi pa nga kami nakakapagbubong gawa ng mga nagdaang bagyo. Oo, marami kasi nagtuluan, Oo. talagang hinangin, tapos nagkaroon pa ng recession. I mean, nagkaroon pa tayo ng pagbaba ng di ba? At nagmahal ang mga gamit. Nagmahal ang mga gamit kasi nagkaroon ng gera sa Middle East. Naku, kawawa naman ang mga kababayan natin. Sabi naman ni Pongko Anthony, handa na sa lahat, pero flood control, hindi pa. Sabi naman ni Reg Ortiz, galang, atat na kami sa tag-ulan. Pero bungang araw na kami. Kasabay nito, dapat mabigyan na ng hustisya ang pangungulimbat ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ituloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Ay, hindi nila kinakalimutan talaga. Kahit punong-puno na daw sila ng bungang araw, yan pa rin ang kanilang hinihintay.